Oh my God, nakakatawa. Yung mga naghaha-react daw doon sa mga post ni Mr. President, ni BBM, ay mga pogo operators daw. Ha? Napunta na naman kayo sa pogo. Dinamay nyo na naman ang pogo. Tignan natin mga lods kung pogo operators ba to. Tignan nyo mga lods ha. 800, ano na 800 na o 777. Pogo operators ba yan? Mga totoong tao yan. Nasaan yung matandang admin rich? Pogo operators ba yan? Bobo ka? Halos yung iba nga kakilala ko at mga followers ko rin yung iba. Pogo operators ba yan? Tignan mo, mga totoong tao po yan. Hindi yan mga pogo operators at hindi rin yan mga troll. Kita mo naman. Diba? Diba? Yan ang pinapakalat, lalo na ng mga BBM vloggers na mga naghahaha daw ay mga pogo operators. Na pogo operators na tayo mga lods. Hindi nyo na lang kasi tanggapin na pinagtatawanan na talaga si BBM. Malaking joke na kasi. Nakakatawa na kasi ang pinagagagawa ni BBM. So kung sinasabi po ni Mr. Real Talker, ito po si Rosalinda, hindi daw po mga troll yung mga naghaha-react sa post po ni PBBM. Kung sinasabi niya na mga legit na account yun, organic, paano niya may papaliwanag to mga kababayan? Ito po, itong survey na ito, mga totoong tao ang sinurvey dyan. Mga totoong tao ang tinanong dyan. Sabi po dyan, with the campaign season heating up, a majority of Filipinos identify as either pro-Marcos or pro-Duterte. A survey conducted by the Okta Research Group, sabi dyan, pro-Marcos Pinoys 36%, pro-Duterte 18%, according po yun sa Okta. So mga totoong tao po ang tinanong nila dyan ang sinurvey. So ang layo po ng pagkakaiba. So mas malaki po ng 50% yung kay PBBM compare po kay BP Sara or yung pro-Marcos, no? Doble ang bilang ng pro-Marcos kumpara sa pro-Duterte. Ayan, mga kababayan. Legit po yan, The Philippine Star, at makikita niyo yan sa ibang news provider. So again, kung sinasabi po ni Rosalinda na mga legit account yun at hindi troll, bakit pagdating sa survey, pabulusok, no? Sumasadsad yung survey ng mga pro-Duterte or ng mga Duterte, no? And yung mga pro-Marcos and yung ratings po ni PBBM ay tumataas, no? Umaangat. So, ibig sabihin, mas marami nagpapakita ng suporta. Ako po talaga naniniwala na yung mga naghaha-react po doon sa mga post ni PBBM ay karamihan po doon troll, no? Kung merong mga organic doon at legit account, yes, siguro meron, pero mas marami po doon ang troll. Napaka-imposible, 900,000 haha-react. So mga kababayan, sa tingin ko po, yan ang isa sa kanilang paandar ngayon or modus, no? Yan ang isa sa kanilang ginagawa ngayon para lituhin ang mga tao or manipulahin ang public opinion. Para nga po palabasan na maraming pinagtatawanan si PBBM. Yun po yung literal na sinabi niya, no? Bago matapos yung video na pinagtatawanan na daw po si PBBM. Sa tingin ko, yan po ang kanilang bagong paandar or bagong modus, no? Kaya tayo, lagi pong sinasabi sa inyo, napaka-importante po na nag-engage kayo, no? Kung kayo po ay pro-government and sumusuporta po ay sa Pilipinas, sa Pangulo, sana yung mga content na sumusuporta sa bansa natin, pro-government, doon po kayo mag-engage, doon po kayo mag-like at mag-iwan ng mga positive comments, no? Huwag po tayong magpatalo sa makinarya nila kung may makinarya man silang ginagamit para po manipulahin ang public opinion, mga kababayan. Again, yung research po, survey po ng Okta Research, ayan, mas mataas po ang pro-Marcos. So, hindi po tumutugma yung haha-react, no? So, alam niyo naman, sa social media, kayang-kayang manipulahin po yan, ano? Isang device or isang cellphone, maaring gamitin para gumawa ng maraming account, para gamitin yung mga account na yun na mag-iwan ng haha-react dun sa mga post ni PBBM. Alam na po natin yung kalakaran na yun sa social media, no? Pero kaya po natin talunin yan, mga kababayan, kung tayo po ay magpa-participate sa mga engagement, no? Kaya lagi ko po kayong ina-encourage, kung maaari po sana i-like nyo yung video natin at mag-comment kayo. Napaka-importante po niyan. Bukod dyan, kung marami kayo, no? Kung kayo ay marami na nagtatawanan dyan, bakit si BP Sara ay na-impeach sa Congress? Mas marami pa po sa 2/3 ang pumirma ng kanyang impeachment.
And sabi nga po dito, sabi ni BP Sara dati, kung maaalala nyo mga kababayan, mas masakit pa daw o mawalan ng jowa kesa ma-impeach. Bakit siya pumunta sa Supreme Court at humihiling siya, nagpetition siya sa Supreme Court para pigilan or stop, nakalagay, to stop impeachment moves against BP Sara. BP Sara Duterte files petition at Supreme Court to stop impeachment moves against her. So bakit niya pinapatigil? Akala ko ba welcome sa kanyang impeachment at saka, di ba, dapat maisog. At saka kung walang ginagawang mali, dapat walang pinapatigil. Harapin mo at patunayan mo na inosente ka, ipahiya mo ang mga nagpapa-impeach sa'yo. Dapat ganun mga kababayan, hindi po ba? So, bakit ngayon nag-iiba ang nangyayari? Sabi niya dun sa press ko niya, mas masakit pa raw ang mawalan ng jowa kesa ma-impeach. Bakit ngayon pinapatigil niya yung impeachment niya? No to impeachment, I strongly support Vice President Inday Sara Duterte. To impeachment, I strongly support VP Inday Sara Duterte. No to impeachment. I strongly support BP Inday Sara. No to impeachment. I strongly support BP Inday Sara Duterte. No to impeachment. I strongly support Vice President Inday Sara Duterte. Ayun mga kababayan, so gumawa po sila ng online protest para sabihin no to impeachment daw and they strongly support daw si BP Sara. Ako naman yung mga tao sinasabi, kailangan po nating malaman kung anong totoo, kaya kailangan gumulong or kailangan na ikilos yung impeachment na yan para mapanood ng mga tao at marinig ng mga tao ang mga testimonies, makita yung mga ebidensya at malaman kung may ginawang mali or wala. Hindi po ba mga kababayan? Kung ako'y DDS, alam nyo, kung ako po ay confident, malakas ang paniniwala ko na walang ginawang mali si BP Sara, ako ay mananawagan na ituloy ang impeachment dahil confident ako na inosente si BP Sara, ipapahiya ni BP Sara ang mga petitioner ng impeachment, ang kanyang mga accuser, ang mga bumabati ko sa kanya. Kung ako ay DDS at talagang malakas ang paniniwala ko na si BP Sara ay inosente, walang ginawang mali sa mga Pilipino, ako pang mauunang manawagan na ituloy nyo na yung impeachment na yan dahil ipapahiya kayo ni BP Sara. Pero hindi Sa tingin ko sila mismo ay in doubt or hindi kumpiyansa na malalampasan ni BP Sara ang impeachment dahil siguro kahit sila ay takot or alam nila na merong mali, may ginawang mali. Kaya sila ay nananawagan na huwag nang ituloy ang impeachment. Ganon din si BP Sara, pumunta ng Supreme Court to stop her impeachment. Bakit? Diba? Kung walang ginawang mali, hayaan nyo yan. Hayaan nyo gumulong yan. Hayaan nyo umusad yan. At mapapahiya kayo kung walang ginawang mali. Hindi po ba? Kung matatandaan nyo yung mga DDS dati, nanawagan sila, nag-file din sila ng impeachment against former Vice President Atty. Leni Robredo. Pinai-impeach nila sa Atty. Leni. Anong ginawa ng Atty. Leni? Anong ginawa ng mga kakamping, ng mga supporter ng Atty. Leni? Tumahimik, inintay na umusad ng impeachment, pero eventually, kusang naglaho, kusang nawalang impeachment kasi wala naman po talagang ginawang mali si Atty. Leni sa mga Pilipino. Hindi nag-petition sa Atty. Leni. Napigilan yan. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagbigay ng komento. Dahil gusto niya na gumulong ang proseso, na kaya niyang patunayan sa mga tao na wala siyang ginawang mali at hindi siya dapat ma-impeach, Yun si Atty. Leni. Kapag confident ka talaga na wala kang ginawang mali, wala kang tinatago, wala kang kasalanan sa mga Pilipino, a-attend ka ng mga hearing, hindi ka magagalit-galitan sa social media or sa mga press con mo, tatapatan mo sila, haharapin mo sila. Hindi ka magpapalusot, hindi ka gagawa ng mga diversionary tactics, hindi ka magmumura-mura. Tapos yung iba, nagbabanta pa, hindi ka maggagalit-galitan, Magiging mahinahon ka at iintayin mong umusad ang proseso at papatunayan mo sa prosesong iyon na ikaw ang tama, And ganoon na ginawa ng Atty. Leni. Kaso, hindi man lang natapos or hindi man lang naaprubahan sa Kongreso yung impeachment laban sa kanya kasi sumulat sa pool, walang saysay, invalid, walang kwenta. Kaya confident siya kasi alam niya wala siyang ginawang mali. On the other hand, kapag may ginawang mali at nakita ang mga ebidensya, mga testimonya, uusad talaga yan. Kung may mga matitinong basihan. Kaya umuusad at maraming sumuporta doon sa impeachment ni BP Sara sa Kongreso. Kaya ayan, nasa Senate na. Kaya ngayon, ayan sila. Ginagawa nila ang lahat. Petition sa Supreme Court para harangin, para pigilin ang impeachment, Paano malalaman ng taong bayan kung may ginawang mali or wala, di ba?
Papanoorin kasi yan ng mga Pilipino. Makikita ang mga ebidensya at ang mga testimonya. Mabubulgar ang mga dapat mabulgar. Ang mga bank account, ang ari-arian. Malalaman kung mga legit ba ang pinanggalingan ng mga ari-arian na yan. At makikita ang mga transaction sa bangko. No? So, bakit kailangan pigilan or pigilin kung walang tinatago? Hindi po ba mga kababayan? So, going back po dito kay Rosalinda, anong saysay niyan, Rosalinda, yung pinagmamalaki mong maraming hahariak, no? May isasalba ba ng mga hahariak na yan si BP Sara mula sa impeachment? Makakaligtas ba sa impeachment si BP Sara? Na-impeach na nga siya sa Kongreso sa House of Representatives. At mapipigilan ba ng mga hahariak na yan na magkaroon ng conviction si BP Sara sa Senate? Mapipigilan ba niyan ang mga inihahain or inihahandang kaso lamang kay BP Sara? Diba hindi, no? So kahit milyong-milyong hahariak yan, hindi yan makakatulong sa inyo, no? Parang lalo nyo lang kinagalit ang mga tao, no? Kaya kung kayo gumagamit ng mga troll, tigilan nyo na yan. Kung kayo gumagamit ng mga troll para padamihin ang hahariak, malalaman yan ng taong bayan. And yung hahariak na yan na pinagmamalaki mo, no? Matatanggal ba niyan si PBBM sa pagkapangulo? Diba hindi naman? Pangulo pa rin siya hanggang 2028, no? So parang sinasaktan nyo lang ang mga sarili nyo. Harapin nyo na lang ang dapat nyo harapin at patunayan nyo na kayo ang tama. Lalo na ang mga leaders nyo. Patunayan nila na sila ang tama. Hindi yung kung ano-anong palusot, alibi, delaying tactics, at saka kung ano-anong pagpigil, no? At pagpapahinto ang ginagawa. Very obvious, very evident. May kinakatakutang malaman ang publiko or ang mga Pilipino, no? Kahit na siguro hindi matuloy yan, yung effort na ginagawa nyo, todo effort na ginagawa nyo mapigilan ang proseso ng demokrasyang impeachment trial ay nagbibigay sa amin ng isang mensahe. May kinatatakutang mabulgar, may iniiwasang malaman ang mga mamamayang Pilipino na siguro, in my opinion, siguro lang naman, may ginawang mali at kasalanan sa mga Pilipino. No? Hindi po ba mga kababayan? No, kung walang kinakatakutan, haharapin yan Hindi mag-e-effort na pigilan, no? Noon pa lang yung palang mga notice of disallowance pa lang ng COA, umabot na ng February 9, tapos na yung deadline. Hanggang ngayon, wala tayong balita. Nasagot ba? Nasettle ba? Na ipaliwanag ba? Na dapat tanggalin ang notice of disallowance? Wala tayong nabalitaan, no? So, ayun, malalaking halaga ng pondo ng taong bayan ng usapin dyan. So, hindi po natin dapat palampasin yan, mga kababayan. So, yun lang, mga kababayan, napaka-importante po, na mapanood natin ang impeachment trial para malaman natin kung si BP Sara po ay inosente at siya yung nasa tama or the other way around. Salamat po sa panonood. Sana po yung makapag-komento kayo at malike niyo ang video natin. Napaka-importante po niyan. At sana po yung magkita-kita ulit tayo sa susunod kong video. Salamat po.